Ginebra. Okay? So, paano ba malalaman yung quotient system natin? So, simple lang yan. Kuhanin mo yung mga final score nung tatlong teams. So, silang tatlo lang. Wala ka nang pakialam doon sa ibang mga teams. Yung kung sino lang yung magkakalaban. So, for example, Ginebra, nung nakalaban ng Ginebra ang Golden State Warriors, ang score, panalo ang Ginebra, ang score 100/98. Okay? So, sa sunod na laban naman, nakalaban nila ang Black Mamba, talo sila doon, 96/105. Okay? So, silang tatlo lang ha, wala na kayong pakialam kung panalo ba sila o talo sila dito, basta silang tatlo lang. Okay? So, paano kukuhanin ang quotient system nito? So, yung 100 na points ng Ginebra, yung 100 na points ng Ginebra, pagplaplasin mo dun sa 96 na points nila nung nakalaban nila ang Black Mamba. So, ang total nun is 196. Kung makikita nyo ha, yung over. 100 plus 96 equals 196. Okay? Now, yung under, yung score naman nung kalaban nila, 98. Okay? Nung nakalaban nila ang Golden State, 98. Tapos, nung nakalaban nila ang Black Mamba, which nanalo ang Black Mamba, 105. Pagplaplasin mo din yon. So, ang over ay 196. Ang under niya is 203. Okay? So, 196 over 203. Sa Warriors naman, nung nakalaban ng Warriors ang Black Mamba, ang score is 95/90. 90 lang ang na-score ng Black Mamba. So, talo ang Black Mamba dito. Okay? Now, sa sunod na laban ng Warriors, ang nakalaban naman nila is Barangay Ginebra. So, sa Barangay Ginebra, 98. Ang score nila, 100 naman ang Barangay Ginebra. So, same principle. Pagplaplasin mo din yung over nila. Yung 95, okay? Plus 98 equals 193. So, lahat naman nakakasunod, di ba? Pagplaplasin mo lang yung nasa taas, 95 plus 98 equals 193. And yung nasa baba, pagplaplasin mo rin. 90 plus 100 equals, syempre, 190. So, sa Black Mamba naman, yung nakalaban nila yung Barangay Ginebra, 105/96. Ibig sabihin, 105 ang score ng Black Mamba, ang Ginebra 96 lang. Okay? So, ngayon, nung nakalaban naman ng Black Mamba ang Golden State Warriors, 90 ang score nila, 95 ang Golden State Warriors. Okay? So, panalo doon ang Golden State. So, same principle din lang gagawin mo. Yung 105 na score ng Black Mamba, pagplaplasin mo doon sa 90, kahit pa natalo sila, ang magiging equals yan to 195. So, yung 96 na score ng Barangay Ginebra, ng Black Mamba, pagplaplasin mo yung sa 95, magiging 191. Okay? Now, anong sunod na mangyayari? Ganito. Kung makikita nyo doon sa diagram ko, nung pinag-plus ko, doon mo nakita mo yun sa Ginebra. 100 plus 96 equals 196. 98 plus 105 equals 203. So, ang gagawin nyo, kung makukuha nyo na yung total ng dalawa, is i-divide nyo ngayon. Kaya quotient, i-divide mo. 100/96/203. 196/203. So, ang magiging total niya is 0.9655. Okay? Now, sa Warriors naman, 95 plus 98 equals 193. 90 plus 100 equals 190 equals 1.0157. Okay? Now, sa Black Mamba, tingnan nyo naman, 105 plus 90 equals 195. 96 plus 95 equals 191. Ang magiging, then i-divide mo yung 195 sa 191. So, 195 divided by 191 equals 1.0209. So, ngayon nakuha mo na yung quotient ng tatlong teams. Okay? So, syempre, kung sino dyan ang pinakamataas, yun ang magiging, yun ang magna-number 1. Okay? So, ang nag-number 1 dito is syempre si Black Mamba, 1.0209. Then, si Warriors naman sa 1.0157 and the last, yung Barangay Ginebra, 0.9655. So, ayan, dyan nyo na malalaman kung sino ang magiging number 2, number 3, number 4 dun sa liga. Okay? So, basta nagkaroon ng triple tie, ganyan lang kadali. Huwag nyo nang pakaisipin na mahirap. Kailangan nyo lang makuha yung mga final scores nung tatlong naglaban. Okay? Hindi nyo, kayang-kaya nyo nang gawin yan. Kahit hindi nyo itanong yan sa mga referee or sa committee, yan ang FIBA rules na ginagamit.